Okay, now magandang, gabi po sa inyong lahat mga ka-treasure hunter. Ito po isang padala uli sa'tin ng isang kaibigan natin na ang kanyang nakita raw ay halos 3 yata o 4 na triangle na halos iisang lugar ang itinuturo. Pero yung pagitan nung kanyang tatlong mga triangle na 'to, naka-triangle din sila kaya lang parang napansin niya na may isa lang na itinuturo. Tatlong triangle na may pagitan ng bawat isa ay 5 metro na pa-triangle din ang forma nila, kaya lang iisang lugar ang itinuturo nung kanilang mga dulo. Katulad ba nitong kaibigan, mga kasama ka-treasure hunter, katulad nito, itong nasa ano ito na medyo iba ang dating ito. Itong tulis na ito ay iisa ang itinuturo nung kanyang pinaka-triangle. Kagandahan lang kasi dito sa kuna ito, para siyang meron siyang pilik mata. Ano ba itong ibig sabihin na may pilik mata sa dyan at pero sa rito nakaagos na ganyan. Yan ay kukuhan ko sa inyo susunod natin na video itong ibig sabihin nito. Ang kinuha lang muna kasi ng kaibigan natin, itong triangle na ito ay doon sa nakaturo sa isang batong nakatago na tinuturo naman, at yung isang bato na yung kaibigan, ang tinuturo din ng kaibigan isang bato na yun na gusto nating makita ay yung isang bato na napakaganda ang pagkakaayos ng kanyang forma, na gustong malaman nating kaibigan kung ano ang kahulugan ng itinuturo ng isang bato na yon, na dudan-duda siya, sobrang pagkaduda niya sa bato na yon kung bakit doon sa nakaturo sa nag-isa na yon. Yung kasamahan niyang isang nakatriangulo na bato ay ito, yung isa na nakaturo din ito doon sa isang bagay na gusto rin niyang ipahiwatig na kung saan itong pinakatulis na ito dito ay doon din nakaturo ngayon ito sa tinuturo nung isa kanina. Kaya napakaganda nung ito yung tinuturo nito kanina, yung tinuturo nito sa taas na ito ay isa rin ang itinuturo nung nandun kanina, yung isa kanina, diyan ang itinuturo doon nung isa kanina. Kaya napakaganda nung nung gustong palabasin nung ating kaibigan na yon na tinuturo nito ay nandun din doon sa isa kanina na tinuturo. Yun ang ating ikukan sa kaibigan natin kung bakit nagkakaganon ang mga tinuturo ng mga gamit nila. Talagang napakalaki na kanilang pagdududa doon sa lugar na yon kung bakit yun at yun ang itinuturo nung mga tatlong bato siya na nakatriangulo na halos iisang panig ang itinuturo. Iisang lugar ang itinuturo. Katulad ng nitong bato rin na ito, na doon din siya nakaturo, diyan din sa tinuturo ng isang bato kanina. Yan. Kaya dudan-duda siya na kagandahan dito, talagang marker siya kasi meron sa mga supporter marker na nakalagay dito. Talagang meron siyang mga na siya ay isang ito ay hindi basta-basta kaya buhatin ng tao according sa mga dahon na malalaki na yan. Kaya ito hindi kaya buhatin ng isang tao o bilingin ng isang tao, malaki. Kung ito yung paano isang tao, laki mas malaki pa tong bato na ito. At nakabaon daw yan, sabi niya. Kaya hindi daw pagdudahan na yan ay nagalaw o nailipat ng pwesto. At yung isang kasuporta nila dyan na bato din, yung ikatlong bato na nagtuturo doon sa na yun ay gandang-ganda naman sila doon sa bato na yun. At talagang yun ang last na bato na nagtuturo din doon na parang mukha siyang kwago. Ayan, para siyang kwago na nakapikit yung isang mata pero para naman nakadilat itong isang mata niya, di ba?
Napakaganda niya. Ako'y nakikita dito sa kwago na ito. Yung ito, itong mata na ito, tulog. Pero ito ay para siyang nakasilip, nakagising siya, nakasilip siya. At ito naman yung kanyang parang pinakabuntot, ayan, ay doon din nakaturo sa sikretong itinuturo nung dalawang bato kanina. At yan ay talagang ito ay gawa din ng tao dahil yan ay 'pag ganyang matatalim na ganyan, ganyan ang style, hindi na gawa ng kalikasan yan. Inukit na ng tao yan. At saka katunayan diyan, ito isang isang sign din na nagpapatunay kasi meron sa mga supporting signs sa katawan, ayan, katulad niyan. Kaya yan ang mga palatandaan niyan, yan ay hindi gawa ng kalikasan o hubog ng kalikasan kasi meron sa mga sign na ganyan na nagpapatunay. Kaya sinasabi nila ito ang number one na nagko-confirm kung nasaan yung item na itinuturo nila at yun naman ang ating hahanapin ngayon kasi halos nagtataka siya eh. Tatlong bato yan na halos isa-isa lang ang kuan. Isa lang ang itinuturo katulad nito, itong bato na ito ay nagtuturo din siya ng isang bagay doon sa isang batong kinukan ka na maski ito. Ang itinuturo din ito ay pare-para sila ng itinuturo ng mga bato na yan. Ito, ay tinuturo niyan, itinuturo nitong bato na ito na nakangiti, yan, para sa naka-smile. Hindi smile to eh. Ay halos siya din ang itinuturo ng bato na ito. Yan, siya. Isa rin ang tinutumbok nito tsaka yun. At ang bato rin na ito na nagtuturo din kung nasaan ay yung item na kinuha nila. Yan, tulad niyan, oh. Ito may supporting item siya, di ba? Ito ang pinaka-final na nagtuturo kung nasaan yung the best na kuan kasi meron siyang isang mata niya nakapikit at yan ay talagang hinubog ng tao. Ito naman parang nakasilip at talaga ito ang siyang nagtuturo kung nasaan ang item na itinuturo nila. At yung itinuturo nilang item, mga ka-treasure hunter, nakaka-sure din ako na yun ay may laman o yun ay isang takip ng isang open tunnel o isang butas yun na may tinakpan siya na pag yun ay binutasan, pag yun ay tinanggal mo, lilitaw ang butas na malaki. Ito kaibigan, lilitaw ang butas na malaki dyan sa bato na yan. Kaya ito ang gustong-gusto kong makita natin, malaman kung papaano natin yan maikukuhan. Mahanap ang mabuti, madidiscover nating mabuti, at maliliwanagan kung ano talaga ang kahulugan ng bato na yan. Dahil para sa kino-confirm ng tatlong bato na malalaki na yun na magaganda, na siya ay merong itinatago. Meron siyang isang bagay na sikreto na dapat nating malaman sa kanya kung ano yun ang kanyang itinatagong bagay. Ang bato na ito. Sa isang banda kaibigan, ang kagandahan kasi diyan sa mga yan, ayaw nang mabura ito. Doon pala galing sa kabila yan kanina. Ay kailangan din natin siyang matuntun kung ano ang dapat nilang ilugar, hanapin kung ano ang ilulugar natin sa kanila, kung paano natin sila hanapin, kung paano natin sila tutumbukin upang hindi tayo maligaw, hindi tayo makagastos-gastos, hindi tayo mapunta sa maling lugar. Kaya ito ay tinuturo tatlo siguro sa estimation ko, kapag ang bato na yan ay binunot o tinanggal natin sa posisyon niyang yan, pag hindi binunot natin ito posisyon, kasi ito nito kasi meron na siyang parang palatandaan na ito ay idadasog lang. Idadasog lang ito dito. Huwag ilalayo sa pwesto na yan. Basta't pag idinasog mo lang siya ng bagya lang. Huwag mo siyang idadasog ng mahaba hanggat hindi mo nakikita kung ano ang nandito sa loob. Kailangan linisin mo munang mabuti ito. Kasi yan, baka yan na may dinadaganan na isang kable o isang bakal na maliit o tanso, ganyan. Kaya kailangan pag-aangat yan, lilinisin nyo munang mabuti ito
buong paligid na yan, lilinisin mo, iiwanan siya at dahan-dahan yung dudukutin ang ilalim kung walang ibang metal o anong dinadaganan ito. Kasi yung ibang ganito, na ganito nakita kong ganitong sign, ang ibig sabihin nito ay be careful, mag-ingat kasi baka meron siyang dinadaganan na bagay. Yun ang iniingatan dito sa mga ganitong klaseng bato na akala natin kung ano lang, pero ito ay ah, meron siyang itinatago na dinadaganan na hindi naman siya sasabog, hindi naman sukukan, pero lang sisingaw na siya magbibigay sa atin ng sakit sa balat o makakalabo ng ating paningin, makakalugas ng ating mga buhok, ganun. Kasi yan, mga kwan na yan. Kumbaga, kung yung araw yan ay mga lason, mga poison yan ng araw, kumbaga ngayon, mga laps na. Kaya yan, maging epekto na lang sa katawan natin yung kung sakaling umusok siya o ano, ay magtatae tayo, magsusuka. Yun, mamamatay ka kung di makaya ng katawan mo. Pero kung kan, maagapan ka naman sa doktor na kung ano, ay malulunasan ka. Hindi ko lang malaman dyan kung sa pagkukan ng buhok mo, paglulugas ng buhok mo, kapag nakuha ng ka na ng powder nito, ng usok nito, ay kung babalik pa uli ang buhok mo, yun ang hindi ko lang malaman. Kasi medyo hindi naman tayo nag-aral ng pagkakuha ng mga gamot-gamot ng mga hapon na yan. At saka yun lang ang kwan nito, laps na ang lason nito, kaya magagamot ng madali. Kadalasan nito, pero kung yan man ay may simingaw, kung man yan ay may anuman, sabon lang ang kanyan, ang katapat niyan. Yung sabon na Tide na powder, ay kano sa tubig at isaboy lang dito na isaboy hanggang sa malinisan siya. Babaran lang siya ng sabon. Hagis lang ng hagis ang tubig na may bula ng sabon. Para mawala, kahit nahawakan mo na itong bato na ito, yung mga gilid-gilid niya, kung nausukan yan, okay na siya. Wala na siyang problema. Yun lang naman ang kakanyang kagandahan dyan. At sana sa ganitong mga bagay, tayo maka-improve muli, makakita tayo ng magandang ating kinabukasan sa bagay na ito, mga kapatid, mga kaibigan, kung saan tayo dapat na tumingin ng ganito kagandang bagay at tinuturo mo, kaibigan, ay aming kukunin. At sana, isabay na, bago natin galawin ito, manalangin muna tayo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na ibigay niya sa atin ang ating hinahanap na inilagay ng mga nauna sa ating mga pinanganak para sa atin at sa mga susunod pa nating mga anak, mga apo, ay pa-confirm natin ang kagandahan ng ating buhay. Makalusot tayo sa hirap ng buhay at tayo guminawa. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan, at sana ay pagpalain nawa tayo ng ating puong may kapal. Thank you!